Kumusta ka? Ilang beses mo nang narinig ang tanong na yan at ilang beses mo nang sinagot ng okay lang. Kahit hindi naman talaga. Minsan kasi mas madaling sabihin na okay lang ako kesa ipaliwanag kung ano talaga yung nararamdaman natin. So today, hindi kita tatanungin kung okay ka. Ang itatanong ko sa'yo, kumusta ka talaga? Hi, ako si Ursa at welcome back po sa The Ursa Diaries. Minsan, automatic na yung sagot natin. Kamusta ka? Okay lang kahit pagod, kahit overwhelmed, kahit maraming iniisip, kahit may problema, kahit gusto mo lang minsan humiga at wag makipag-usap kahit kanino, okay lang. And I think a lot of us are guilty of that. Kasi sanay tayong maging strong. Sanay tayong sabihin, kaya ko ito. Lilipas din ito. Marami pang mas may problema kaysa sa akin. Pero alam mo, hindi porket may ibang tao na mas nahihirapan, ibig sabihin, wala ka ng karapatan mapagod. Minsan napapaisip ako, kailangan ko ba talagang maging strong palagi? Bilang isang nanay, bilang isang taong maraming responsibilities, bilang isang taong may mga anak at may timlusog na umaasa sa akin. Minsan parang bawal magkasakit, bawal kang mapagod, bawal kang magkaroon ng bad day kasi kapag ikaw ang nag-stop, sino ang gagalaw? Pero habang tumatagal, natutunan ko rin na being strong doesn't mean pretending you're never tired. Pwede kang maging strong at umamin na pagod na. Pwede kang maging strong at umiyak. Pwede kang maging strong at humingi ng tulong. May mga physical exhaustion, di ba? Pero may emotional exhaustion din. Yung katawan mo okay naman, pero yung utak mo parang ayaw nang gumana. Yung wala ka namang ginagawa physically, pero pagod na pagod ka. Yung gusto mo lang ng tahimik, walang notifications, walang messages, walang problema, walang kailangan sagutin, just quiet. At minsan hindi mo naman kailangan ng advice. Gusto mo lang ng isang taong magsabi, okay lang, pahinga ka muna. Kailan ka huling nag-check-in sa sarili mo? Kaya gusto kong itanong sa'yo ngayon, kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung okay ka lang ba talaga? Hindi yung may pagkain ba, bayad na ba ang bills, okay ba ang mga anak, may kailangan ba silang bilhin? Hindi ang tanong, ako, kumusta ako? Kumusta yung puso ko? Kumusta yung isip ko? Kumusta yung energy ko? May natitira pa ba para sa sarili ko or ubos na kakabigay ng lahat? Gusto kong sabihin na lalo na sa mga taong sanay maging strong, you are allowed to have bad days. Hindi mo kailangan maging positive every single day. Hindi mo kailangan ngumiti kapag gusto mong umiyak. Hindi mo kailangan sabihin na okay ka lang kung hindi ka okay.
And it's okay to take a break. Hindi ka tamad, hindi ka mahina, hindi ka failure. You're human. Minsan kasi kapag matagal na tayong nasa survival mode, nakakalimutan na natin kung paano mabuhay beyond survival. Gising, trabaho, responsibility, family, bills, repeat. Tapos isang araw mapapansin mo, kailan ba ako huling naging masaya? Kaya kailangan din nating magkaroon ng maliit na bagay para sa atin. Like coffee, walk, a good conversation, a happy, a quiet morning, kahit 15 minutes lang. Hindi selfish yun. Self-care is not always grand. Sometimes, it's simply giving yourself permission to breathe. At ito siguro yung pinaka-importanting lesson na natutunan ko. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Yes, may mga bagay na ikaw lang ang nakakaharap. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mong itago lahat. Talk to someone you trust. Tell someone when you're struggling. Ask for help when you need it. And if things feel too heavy and you're struggling to cope, please don't be afraid to reach out to a qualified mental health professionals. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Courage din yon. Naalala ko during ng medyo mas mahirap yung kalagayan ko. Kinailangan ko talagang kumausap ng professionals to validate kung tama pa yung ginagawa ko. Kaya ikaw, yung taong palaging tinatawag ng iba na malakas yan, kaya niya yan, sanay na yan. I want you to remember something. Just because you're strong doesn't mean you have to carry everything. You can put something down. You can rest. You can say no. You can cry. You can ask for help. And tomorrow, you can try again. So bago matapos ang episode na ito, I want to ask one more time. Kumusta ka talaga? Hindi kailangan magandang sagot. Hindi kailangan positive. Kung pagod, sabihin, magpahinga. Kung nasasaktan, at kung okay ka naman, today, be grateful for that moment. Today, I'm not okay, and that's okay. Tomorrow, susubukan ulit natin. Ako si Ursa, and this is the Ursa Diaries. Every ending is the beginning of a new chapter. So, magkwentuhan po tayo ulit sa susunod nating episode. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye!